Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Pitsa adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 12 sa buwan sa Marso 2025. Sangan sa akong partner, Malu Inocando Tabar, ako inyong higala sa kanginan, Attorney John Destacamento, makig-uban kaninyo sud sa usa ka oras karong adlaw sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya sa dili pa nato liilion ang mga front pages sa mga nagkadaiyang pamantalaan lukop nasod o lokal ug national nga pamantalaan ato usang sutaon ang labing uwahing pagbanabana sa kahimtang sa panahon gikan sa Pag-asa Visayas. Ma'am Ana Dumdum, maing buntag. Yes, attorney, may buntag okay na itong latest weather forecast. Easterlies may nagapektar sa eastern section sa atong nasod o so far kadlaw wala tayong ginamonitor na or bagyo sa atong nasod. Para sa atong forecast weather condition din central Visayas takip na sa probinsya Cebu, makasinati kita og general fair weather, gawas lang sa chances rain showers or thunderstorms dala sa easterlies. Ug sa hangin ug sa kadagatan, hinay nga to sa kasarangan, hangin gikan sa Sidlakan, ato na sa amin ang Sidlakan ang magapasulabi ug kang kadagatan malinawon nga to sa kasarangan. Diri Sugbo kadagatan na ay pagtaog alas 11:32 sa kamtagon ug muna sining alas 4 G sa kapon. Temperature forecast karon sa Metro Cebu na asa 26 to 31 degrees Celsius. Ug ang adlaw mo salop alas 5:55 sa kahaponon. Dili lang ko kutob kini si Ana Dumdum kan diri sa Maklan maayon. Dagang salamat Ma'am Ana gikan sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag ninyong tanan diha, Ma'am. Now arita sa ato ang mga front pages sa mga local ug national nga mga pamantalaan atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Duterte arrested for his drug war. Sa Super Balita, pagsikop ni Duterte giingong illegal. Sa The Freeman, Duterte arrested following arrest warrant issued by ICC. Sa Banat News, Duterte gidakop, warrant of arrest sa ICC giimplementar. Sa Philippine Daily Inquirer, from Tokhang to Hague, Duterte handed over to ICC. Sa The Philippine Star, Duterte arrested, put on flight to ICC. Sa Manila Bulletin, Duterte arrested for crimes against humanity. Ug sa Tempo, AFP ready, military vows to uphold peace after Duterte's arrest. Maugad to ang mga front pages sa mga local o national nga pamatalaan sa atong pagbalik atong sutaon ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Wala na dita, ma! Palod, ma! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag, Pinoy. O karon sa atong mga balita. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, nadakpan o gidakop kagahapong adlaw si kanhi Presidente Rodrigo Duterte pinasubay sa giluwatang warrant of arrest sa kasong Crimes Against Humanity. Nagkagubot sa Terminal 3 sa Ninoy Aquino International Airport sa Kauluhan tungod sa kasagmuyo sa iyang mga kaalyado o mga supporters. Ang kasayuran ni Hatud ni Gian Navarro. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Kaya, Kini ang nimong eksena sa diyang munaog sa gisakyang abyon sa Cathay Pacific si kanhi Presidente Rodrigo Duterte gikan sa Hong Kong. Pinasubay sa nimong kumpirmasyon sa Malacañang karong adlaw nga nasikop ang kanhi opisyal tungod sa kasong Crimes Against Humanity. Nadawat sa nasudnong kagamhanan ang official copy gikan sa Interpol Manila bahin sa warrant of arrest nga giluwatan sa International Criminal Court. Matudusab sa Malacañang nga sa iyang pag-abot giduso sa Prosecutor General ang ICC notification alang sa arrest warrant. Apan mas nagkagubot ang palibot sa NAIA Terminal 3 tungod sa mga kaalyado o supporters nga misugat sa kanhi opisyal. Kinibisan pa man sa ilang pag-angkon nga naikawan sila sa katungod nga musugat kang Duterte. Sumapaw sab sa Presidential Communications Office nga gikustodiya sa kapulisan ang kanhi presidente og anaa sa maayong kondisyon. Gisiguro nila nga anaa sa maayong panglawas among opisyal o gigamitan pa ang kapulisan og body camera alang sa walay puwas nga monitoring.
samtang gikasagmuyo sa pamilyang Duterte ang gidangatan sa maong opisyal. Matod sa asawa niyang si Hanelet Avancenia ug anak niyang si Veronica Duterte nga illegal ang pagkasikop ug nipatigbabaw ang gingong pagkaabusado sa mga otoridad. Kini na lang ang nahimong gibati sa kanhi presidente karong giatubang na ang iyang gikahadlukan. So you have to answer now for the deprivation of liberty or detention and the basis for detention. So what is the law and what is the crime that I committed? Ikalipay sa mga kritiko, sama nilang former Senators Leila de Lima o Antonio Trillanes IV ang maong arrest warrant. Isip resulta sa subsub nga investigasyon sa ICC bahin sa dugoong drug war campaign kaniadto. Sa dato sa kapulisan, anaara sa 6,000 ka mga drug suspects ang namatay ato sa administrasyong Duterte. Apan, gihimog-atan sa human rights groups nga 30,000 ang nangamatay, human na among ang ubang mga inosente. Ian Navarro, CCTN News. Samtang posibleng pagpatuman og curfew hours sa tibuok syudad sa Sugbo, tun-an ni Mayor Raymond Alvin Garcia. Subay niini makigsabot siya sa sakop sa PNP alang sa ipahimutang nga mga lakang. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Makigsabot si Mayor Raymond Alvin Garcia sa mga sakop sa Cebu City Police Office alang sa panong pagpatuman og curfew sa syudad. Subay kini sa nahimong pagkasikop sa 8 ka mga lalaki nga giingong nalambigit sa gun for hire. Gikabalakan sa mayor ang sagunson nga mga pagpamusil sa managlahing barangay ning syudad sa Sugbo. Sumapa ni Garcia nga adunay kaugalingong mga balaod ang isig ka barangay, diin-didaan ang mga minor de edad sa paglaroy-laroy sa gawas panahon sa kagabhion. But if there is a necessity that we have to implement a citywide curfew, and that is something that we will have to discuss with the Philippine National Police and other law enforcement agencies in our next meeting. Maong ilakip kini sa ilang hisgutan sa command conference ning buwana sa Cebu City Police Office. So taon nila kung angaya na bang ipatuman sa tibok dakbayan ang oras diin dili makagawas-gawas ang mga batanon kung walay kuyog nga mas maghuwang pa. Kini bisan pa man og iyahay ang mga barangay sa pagpatuman og curfew hours sa tagsa-tagsa nila ka mga dapit. That is something that we will have to discuss sa ating when I have a command conference again this month. Iwa na mga pin sa mga agenda. So, amo nang i-discuss ang curfew. Daan ang napaglantawan ni Police Regional Office 7 Director Brigadier General Rodrigo Maranan nga momino siya ang kaso sa mga pagpamusil sa dakbayan. Subay kini sa padayong investigasyon kung nalambigit ba kadtong mga gun for hire sa naglahing mga krimen nga natala ning dakbayan sa Sugbo sa milabay nga mga simana. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, mga langyaw nga nagmarcha sa usa ka subdivision sa Minglanilla, dili mga daotang tao matod sa hepe sa PRO 7. Subay kini sa gihimo nilang investigasyon diin tagsa-tagsang gipangutana ang mga sakop niini. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dili mga datang elemento katog mga langyaw nga nagmarcha sa Minglanilla, Highland, Cebu nga nag-viral sa social media neto milabang Martes, Marso 4, 2025. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hepe sa Police Regional Office 7, nga personal siya nga miadto sa Minglanilla nitong Sabado, Marso 8, 2025. Uban sa mga personal sa Bureau of Immigration alang sa gihimong investigasyon. Lakip sa giadto ni Maranan ang high-end nga subdivision din mihimo og mga pagmarcha ang mga langyaw nga naka-single line. Iyang gihinabi ang leader sa grupo nga si Derek Kerry og sa mga membro niini og misaysay sila nga dili sila daw tangtaw. Gipangsusisab sa BI ang mga papeles sa mga personalidad sama sila nga mga pasaporte ug mga dokumento ug nasuta nga dili illegal ang ilang pagsulod sa Pilipinas. Walay angay kabalakas ang wala man sila nakitang armas ug ubang matang sa hinagiban nga makapaalarma. Apan bisan pa man ini karon ni Maranan nga magpalay ng ilang pagmonitor sa mga grupo. Yes, nung tinignan naman natin sila, unang-una wala namang mga firearms, wala namang mga deadly weapons. No? Ang sinasabi nila, yung kanilang ginawang yun ay part ng kanilang religious activity. But we have to investigate further. And we are still monitoring
them strictly. Now that nakita natin na may mga ganun silang activity, we will monitor them. Una na nga miawhag si Mayor Rajiv Inan sa kapulisan sa iyang lungsod nga palawman pa ang ilang investigasyon sa mga langyaw human masuta nga dili lang kadto ang unang higayon nga mihimo sila og kalihukan sa sulod sa subdivision. Gipatawag sa mayor ang iyang hepe nga si Police Major Mark Don Alfred Lianza o gipasabot siya niini nga relihiyoso ra kini nga kalihukan. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing balita, Mactan Cebu International Airport giila isip labing maayong tugpahanan sa Asia Pacific ubos sa 5 to 15 million passengers per annum nga kategory. Kini base sa gihimong survey sa mga pasahero bahin sa ilang nahimong kasinatian sa mga tugpahanan. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Giila sa Airport Council International ang Mactan Cebu International Airport isip best airport sa Asia Pacific ubos sa 5 to 15 million passengers per annum category sa 2024 Airport Service Quality Awards. Kini ang gipahibaw ni Mactan Cebu International Airport Authority kon MCIAA General Manager ug Chief Executive Officer Julius Neri kauban si Athanasius Taitonis ang Chief Executive Officer sa Aboitiz Cebu Airport Corporation kon ACAC kaganihang buntag ato sa gipahigayong Grand Reveal Conference. Mato ni Rica Montejo, ang pangu sa Customer Experience sa ACAC, nga ang Airport Council International ni pahigayon og survey sa mga pasahero sa ilang kasinatian sa mga airports ug kini mao nahimong basihan sa ASQ Awards. So ASQ is Airport Service Quality. It's a survey that's being sent to our passengers wherein it's real-time feedback to gauge the level of satisfaction of our passengers. Whether it's parking, ease of signages, ease of Wi-Fi, your temperature, the cleanliness, the courtesy, helpfulness of immigration, customs, security, ODS, that's all being measured. Sa maong kategory, 24 ka mga airport sa Asia Pacific ang nisalmot og gipilian para sa maong award ug ang MCIA lang ang naginusarang airport sa nasod nga nisalmot sa maong kategory. Ug tungod niini, mapasigarbuhon si General Manager Neri tungod sa nakabot sa MCIA. It's a lot today that are relatively small airport in Cebu by world standards is up there and recognized. And in Bisaya, I jokingly tell my people, kung gusto mo panghambog, ginaglan na ako'y kapahambog. So now we are very proud that we have achieved this milestone, and it really is heartwarming to me. Sa nilabay nga tuig, ang MCIA nakaangkon og pipila ka awards gikan sa ACI, apan kini mo'y unang higayon nga giila sila sa mong organisasyon isip Best Airport. Dugang pa sa General Manager aron nga magpabilin kanila ang titulong Best Airport, paningkamutan nilang mapalambo pa ang ilang serbisyo nga ilang mahatag sa mga pasahero. Well, we have to work very hard, and we have to continue to cooperate with our stakeholders. So, we have some limitations, of course, financial being one of them, lack of some facilities, lack of personnel. So we just have to make sure that with the resources we do have, with the people we do have, we make the best of it. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kanhi traffic enforcer sa dakbayan sa Sugbo nadakpan sa bypass operation sa PDEA 7 sa Barangay Calamba. Samtang didto sa lalawigan sa Bohol, usa ka drug den ang gibungkag sa mga operatiba. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Kanhi traffic enforcer sa Dakbayan Sugbo ang nasikop sa gilusad nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Regional Special Enforcement Team uban sa PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit ug Cebu City Police Office sa sitio Mahayahay 1, Barangay Calamba sa Dakbayan Sugbo alas 6:43 ganinang buntag. Ang suspitsado gilang nga si Adamson Daday Ramirez, 41 anyos, nga nagpuyro sa mga lugar. Nakuha gikan kaniya ang siyam ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 50 gramos nga dunay estimated average market value nga 340,000 pesos o ang bypass money. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga duha ka buwan gipaubos sa case build abang suspitsado. Human sila makadawat og impormasyon gikan sa usa ka kasaligang tinubdan. Gigo makabaligya sa Ramirez og 50 nga tuna sa 100 grams nga shabu matag semana. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis o proper disposition. Karapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang giandam nga kaso batok sa suspitsado. Samtang usa ka drug den ginamutang sa
sa Puruksay sa Barangay Kugon sa Nagben sa Tagbilaran, probinsya sa Bohol, ang gibungkag kini sa PDEA 7 uban sa Tagbilaran City Police Station o Maritime Police alas 4:01 kagahapon sa hapon. Nga resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tao o sa ani senior citizen. Ang mga nasikop bilang ni PDEA 7 Director Alex Tablate nga si alias Nilson nga mao'y target sa operation og drug den maintainer 72 anyos o sa kapanday nga mulupi rapod sa mga lugar. Lakip sa nadagpan ang duha ka tawo nga naabdan nga naghingos og shabu sa sulod sa drug den nga silang alias Ramil 39 anyos ug alias Arman 29 anyos pulos tricycle driver nga taga barangay Cantomimbo lungsod sa Balilihan probinsya sa Bohol. Nakuha sa mga operatiba ang 7 ka pakete sa kituang shabu nga motimbang sa 10 gramos nga mobalor sa 68,000 pesos by bus money, duha ka cellphone o mga drug paraphernalia. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga usa ka semana nga gipaubos sa case build up si Nelson, human nila madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Makabaligya kini og 25 gramos matag semana gikan siyang supplier. Giandam na ang kasong kalapasan section 5, 6, 7, 11 ug 12 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV. Mao ang mga balita nga nahipos sa among CCTN News and Public Affairs Team. Mga balita nga inyong nakit-an kagahapon sa programang Sayri 47. Nya sa among pagbalik ato na makauban akong partner Malu Inocando Tabar alang sa mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Wala na dita ma, palud ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak ma. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nyari ta sa ato na makauban karon ng ato ang inyong gipangita. Gipangita gyud. May sa mga buntag attorney, Oh, may buntag. buntag sa tong beers. May kog dispensa nga nadugay ko no, dili na usual nako nga kanang malate ko kay as a mother, nigabot ako diri gud sa una nga patay anak. Angkor gid ako ang problemahon. But karon man gud na nako anak ko niya. Ako'y mohatod niya sa school ba.
Pero karon lahi because dugay gid siya nakalakaw kay na balik mo to iyang kamot. So kagitang tangan nagtahi ba. So medyo okay. nagdugay gid mi gikan no yun, na traffic pa gyud. So mo na siya motherhood first. Bahala na ng uban. Bahala na ng uban. Pero kagahapon partner mo Daghan kay mga pangyayari no. Did mo tong gi-anticipate? I think wala no. Wala nga katong tanan mahitabo in just one day. Yes, and but nakasabot ko nganong gidali-dali because naman sa goy efforts to me ang ako nasabtan gidali-dali para di magubot. But I think part of it also is because nangita sad sila paagi nag Supreme Court sila. Pero ato sang unahon ang nahitabo gyud una. Sige, timeline nga ni uli si Presidente Duterte sama sa itong gisgutan kagahapon naagyoy warrant unya gidakop siya upon arrival no. Diha mismo sa sud sa eroplano. Dili man siya kanang dakop nga OA nga dakop kanang kuan lang dakop simple chill lang. Yeah. So mo to nga diha pa lang sa naiya partner nga ato makita nga ang mga supporters nila nagsugod naghugop kay doon na tension gamay sa naiya because si Senator Bongo o ang iyahang supposedly doktor mauntay mo sugat sa kang former President Rodrigo Duterte diha sa naiya pero wala sila pasudla wala sila gitugutan. So mao to nga na ang status arrested yun siya sa naiya niya asa siya gidala partner gidala siya sa dito sa unsa to camp sa Villamor Air Base. Niya paghuman so ang kaning iyang pagkasikop ato na lang gid klaro nang iyang pagkasikop tungod gid ni sa warrant nga gi-serve sa International Criminal Court no kon ICC. Unya partig unsa man ni parte ni sa extrajudicial killings Operation Tokhang si tawag ninyo kundi sa yanong pagkasuti katong mga tawo nga gipangpatay nangamatay adisan nangamatay gipangpatay atol sa iyahang war on drugs. So sa pag-abot sa ICC nahimo na ning crimes against humanity. Iimbestigar man gud ni ang kanhi presidente kabahin sa iyang brutal nga anti-drugs nga crackdown atol sa panahon nga siya pa ang presidente diin kapin 6,000 ka mga tao ang nangamatay base lang sa police data. So police data ang gibasihan so magpasabot dili pa na tanan kay na may uban nga wa na report. Unya nagtuo ang mga independent monitors nga ang kining gidaghanon sa extrajudicial killings is much higher than 30,000 than the 6,000. Si Duterte 79 anyos gikustudiya taliwa sa tensyon no nga namugna sa masimong giingon attorney didto sa airport sa Kauluhan unya raghasta si Senator Bongo thinking siguro makasud siya kay senador siya dasyag pizza wala gyud nagsilbi wa gyud siya pasudla unya hasta ang kuan ang iyang kuyog no so asa iyang kuyog nga doktor dato kay do na daw scheduled nga medical appointment sa Presidente Duterte the following day. Kagahapon partner mga alas 3 na abot sab ang si Vice President Sara Duterte gikan sad sa Hong Kong. Diretso na dayon sa dito sa Villamor Air Base. Wa sad siya kaso dito sa Villamor Air Base. So kani nga mga kuan na hitabo gi-question sa kanhi presidente ang basihan sa warrant. Ningon siya nga katong video siyang anak ba si Kitty katong kinamahuran ingon siya nga what is the law and what is the crime that I committed mo to iyang gipangutana what is the law and what is the crime that I committed naas warrant naas a warrant and then later that day pagka padung na manira ang Supreme Court kagahapon ang mga abogado ni Presidente kanhi President Rodrigo Duterte nagdali-dali og adto sa Supreme Court aron ma-file nila ang TRO nga to stop the administration particularly the Marcos government nga makig-cooperate makig-alayon sa ICC kabahin sa gihimo nga pagdakop unya later on that night pagyod nag-Facebook live ba to or nag-post og video si Attorney Torion, Attorney Lambino, mga abogado ni Presidente Duterte nga matod pa doon ay report nga gigrant ko no sa Supreme Court but later on wala ni nato na confirm gapo kay wala mga reports nga nigawas nga formally there was a TRO given. Meanwhile, while dito sa Supreme Court
jet. Jet nga nag-atang. Oh. And ready na to transport. Para nako no, sakto raman sad nga kanang ingon ana ang paagi kay I think making him stay there longer is not good for him kay kanang di man na balay, di ba? Anya, di mo na ibutang delikado pud ba sa safety kay para nako magubot man gyud. Di man gyud na malikayan, magkagubot man gyud. So kanang inanay gi-isolate na lang siguro from the issue pero ang ako lang sa doon taadto bisag gipasud lang sa doon ta sa Inday Sara. Isip si presidente and at the same time isip iyang anak. That would have been okay, para nako para nako okay ra unta to kay vice presidente man na namnay ranggo niya iya sad ng anak pwede yung tato nga gipasud lang pwede mo kay paubanon o ganahan or si Senator Bongo sad kay senador and at the same time iya sad nga kanang sinaligan ba iyang di man na i-decamp no kay sa police na basta iyang executive assistant kani adto pa pwede ra gid unta to. So if you want nga dili mahimo nga kanang dili mahimong PR stunt kuha ang cellphone para kuan ana lang basta ba? at least na ay murag Siyempre, kung dado naman siya nga to sa dahig o gidaan naman siya dito sa dahig, at least last opportunity nga makakita sa iyang anak before siya dadon dito. Pero moapas man si Inday Sara? Moapas siya, unya kagahapon makita gyud nato sa live ni Senator Bongo nga murag first kay giprocess pa ni Vice President, makita siyang naong murag wala pa sad sila. Well, ingon sa diyan sila nga ay ilang kampo, wala pa gyud sila makaibaw what will the next move be. Pero kani for sure mo apa siya kay mo naman ang nigawa sa balita iya manggipahibaw nga mo biyahe siya adto siya sa The Hague sa Netherlands, kuyog niya ang legal team sa iyang papa unya niingon siya nga nanay arrangements kay gusto niya nga istoryahon ang mga abogado didto kung asa siya daloon mangadto sila unya moadto siya kuyog sa mga abogado ug didto sila mag-istorya kung unsay mga angayang buhaton. Unya in a late night press briefing dito sa Malacañang gikumpirma jud ni Presidente Bongbong Marcos kagabi partner nga indeed ang katong jet nga mi kuha or mi fetch kang Presidente Duterte kauban si Sir Mijaldea o kinsa pa murag napatoy usa murag assistant nurse ba siguro to already flew to The Hague at mga alas 10 ang takna kagabi unya gihimugatan sa ni Presidente Bongbong Marcos nga ang rason nga nung ni cooperate ang Philippine government particularly ang yang administrasyon sa pagdakop kang Presidente Duterte was not because of the ICC investigation per se but because mi honor kuno ang Pilipinas sa commitment niini didto sa Interpol. Og Interpol, International Police Organization, of course kining International Police Organization naman na branch sila sa Manila nakadawat og arrest copy sa arrest warrant ang Interpol Manila mao to nga gipahibaw ang president, gipahibaw ang DOJ nakig-coordinate it was all about commitment to the Interpol and it didn't have anything to do with the ICC. Kay matod pa niya. Ang ako nabudngan is kanang mga nawa sila kaplano ahead nga kabaw naman sila even in Hong Kong. He was already saying from my own news, I have a warrant from the ICC or something. And he even said, what did I do wrong? I did everything that I could in my time. So there's a little bit of quiet and peace for the lives of the Filipinos. Kada ta nakadungog ani gibalik-balik na ni kanang divided kayo ang nasod dunay mga DDS, dunay mga Uniteam, dunay mga Dilawan, dunay mga Pinklawan. Nasa Pinklawan. Bisan unsa pa na din nagpabili ng kamatuoran nga dunay kapin size meal ang nangamatay nga wa nataral sa hukmanan, wa naabot sa korte tungod kay drugas ang hinungdan. Sigurado ba ta nga mao gyud ang hinungdan sa tanan? Dili. Ba't mo ibutang nga hinungdan? Niangkon ba ang presidente sa iyang panahon hangtod karon? Wala. Ningon siya nga wa koy gikalambigitan anang extrajudicial killings. Apan unsa ang giangkon? Niangkon siya nga akong gisugo ang mga pulis nga kung musukol patya. Pero wala siya nag-extrajudicial killings matud pa. So speaking anang 6,000 partner kagahapon hinahinay nga nibalik ang mga post in 2016, 2017, 2018 and so on. Kabahin atong mga
biktima bitaw sa mga gipampatay extrajudicial killings or extrajudicially. And then nakita nato tong kaso ni Kian De Los Santos. Na diri sa Cebu. In Cebu there was katong naigo toddler. bata naigo. Namatay. Biktima sa stray bullet during a police operation diha sa barangay Mambaling or diha sa barangay Ermita. Kanang si Skylar. Para nako attorney si Skylar Abatayo. Para nako attorney wala man gyud nay kanang wala man gyud tay mabuhat no kung mo'y pagtuo sa tao. Isag asa siguro ka nga kwarto di gyud kakaingon nga kaning tanang tao diri puros ni Dilawan, kaning tanang tao diri puros ni Pinklawan, kaning tanang tao diri puros ni Uniteam, kaning tanang tao diri puros ni mga Duterte. Wala man kay naman tay managlahing mga baruganon ug mananglahing huna-huna. So kana ato nang respetaran. But sa Facebook man gud usay kita ka ang uban mga way like moingon baron na baroy mag-post mo share nga iabot na ang panahon. Ayaw pagpakaginoo kay dili ikaw ang Ginoo nga ikay magbuot sa kinabuhi sa tao. Ang akong pangutana sad sa uban nga masuko man mo. Nga katusang mga time nga kamo sa dinhay nagwala diha bisag unsa nila yung una. Wa man mo hilabti. Sa una bitaw na mag-rally, moingon man mo mga rebelde. Nganong karon manawagan man mo rally. Kanang mga ingon ana ba? So, laktod pagkasulti, magunahon na ta sa atong mga epekto sa atong mga binuhatan. Correct. Kaya naagid na itubag, attorney. I'm sure the president knows that because he's a lawyer. He's been a prosecutor. Extrajudicial killing is basically a deprivation of due process. And due process partner na amgo na sa to ang sa Bisaya pa batakang balaod or constitution, due process niya. How can you invoke due process now for yourself when ikaw imong gitolerate or ikaw mismo wala ni pakita or mihatagan ng due process sa mga ibutanta lang users? Mao ni ang ako mga nabasahan kagahapon sa mga sentimiento sa mga it's not necessarily nga nidapig sa mga addict. It's not necessarily ang uban manggod hala I wish you ill will. I wish nga ikaw naunta ang sunod mapatay sa mga addict. No, kita sad kay we also don't want them to fall into that trap no nga mag-adik-adik, magsabu-sabu because we all know what the effects of drug use and drug abuse is or are. Pero ang atoa diha is we have a function, ganitong giingon, we have a functioning judicial system and we have to respect the rule of law. So maoram ginang atoa kung naakay issue aning mga adik-adik or mga pusher, arrest them and then file the necessary charges against them in court, give them a day in court, give them due process. Kay kung dili, you're depriving them and that's violation of their constitutional rights. And then unsay imong masulti ani partner na may mga ubang mga post sa social media nga people power. Inyo sad nakatungod. People power is your right, no? It's everyone's right. But kanang do not confuse your words today with the words that you delivered 2 years ago. Because it's basically the same thing. A lot of you gilamoy ang inyong storya. Ang giingnan bitaw mo nga mauni padulngan, mauna, not specifically nga ingon ani ang mahitabo, but nagtuog yun mo nga okay ra. Kay nagkahiusa sila. Nya kanang okay ra gyud. Pero di lagi nimo matag-an ang panahon. Para nako sad wala gyud ko nakita nga sayop no nga moingon tag kanang pili mo, padayon mo sa inyong pagpili. Pero dili masad mahimo nga wa lang kanang walay mahitabo nga hustisya alang adtong mga nangamatay nga inosente. Kay katusang mga nangamatay nga mga sad-an ilaham sa tong tulubagon pero unsaon lagi nimo pagprobar nga sad-an nga wa man nataral sa hukmanan. From the very beginning of this kanang Oplan Tokhang kani nga programa kani gyapong lingkuranana niingon gyud ko, is this the only way? Kung ang imong kaisog ug ang imong gahom isip numero 1 labing gamhanang tao sa tibok nasod, kung ikaw makapadesisyon or makapalihok sa mga tao sa pagpatuman o pagbuhat og butang, di ba pagsad na pwede gamiton aron imo sang ioplan tokhang kintahay ang judiciary nga ug ang legal system nga paspasin ninyo. Daghan kayo mga tao sa persuhan naghuot na sila diha. Ang solusyon ba patay? Kay ug mao man lang na ang solusyon patay. Anong natuos ba atong konstitusyon?
And the very fact nga right now naagyapon ang drugs, or dili lang right now but wala gyud na human ang problema sa illegal nga drogas even under the administration of President Duterte, speaks volumes about the effectiveness of the that drug operation. of the But drug war itself. But kipahimangnuan na before, ha? One of those former presidents. Di man kita na Thailand dagin ana man yes sad. nga, that's not going to work. Ana ba ya? But anyway, it's been done. Unya, I know nga kanang daghan sa mga pamilya ang justification sad sa uban nga okay sila is nasa like family member na biktima sa krimen, sa gibinuhatan sa mga taong mga adik, ano ba? Okay, nasad mo'y rason, pero lagi na good tayo korte, na good tayo hukmanan, sun sa may point sa justice. Kung dili siya ipatuman di ay sa tinaro nga pamaagi. So karon atong gi-expect nga naana siguro to sa The Hague, Netherlands. Yeah. Nagyaw-yaw ang mga tao nga nung gidakop ang akong isulti, I will not be afraid to say, swerte gani mo, maayo gani kag gitagaan pagkortesiya nga dakpon. What if pareha sa gidangatan adtong mga pobre, katong mga gituuhan ninyo mga adik, posible siguro tinuod nga adik nga igo lang gipasukol. Gipangpatay. May gani kay gidakop, di ba? Nalagay yung mga cases na yung mga accounts nga na uban like katungkian nga giingnan pa nga takbo run kay baw na siya unsay mahitabo niya kay kumudagan siya he was aware nga kung sa kining mga unsa ni mga script sa una sa mga mga operatiba but mao to nga and Kian is just one of them. Daghan jud 6,000 kuno but human rights watch organizations, human rights organizations, it could be more as much as 30,000 kuno nga mga victims or more. So kana partner karon murag ang uban gusto naman ko nung mo abroad na lang si Sir Ferdy kay ganahan mo siya mo abroad kay mas stress na kuno sa Pilipinas partner. Naam na siya mga yuta sa baya dinhi pero sa na siya property sa gawas. Char. Sana all. Ay property sa gawas but mo na nga karon ato nang i-follow up unya karon sa mga dugang mga kalambuan kabahin anang pagkadakop ni Presidente Rodrigo Duterte because this is the first time in history nga usa ka kanhi presidente sa atong nasod gidakop on the strength of an ICC warrant tungod matud pa sa mga murder or mga crimes against humanity nga nahitabo diha sa iyang administrasyon. Dunay mga nag-ingon nga unya ni back out naman ta, ni withdraw naman ta sa Rome Statute, the treaty that created the jurisdiction of the International Criminal Court. Pero mao na kagahapon daghang mga legal luminaries ang nagpasabot nga ang jurisdiction sa ICC does not stop upon withdrawal kay sa mga actions committed by the government officials before ni withdraw sa Rome Statute or sa ICC, pwede pa to siyang taralon sa ICC. And guess what? Ang charges before the ICC against former President Rodrigo Duterte covered even his acts as mayor as early as when he was still the mayor of Davao City in 2010, 2011. So covered pa siyang acts. So kanang then ang mga tao niingon sa asa day si Bato de la Rosa. Tuod. Wa man nakitaan. Is it also because part sad siya sa gifailan or wa man say warrant for him? Ang nga warrant para sa presidente pa man. But kanang makaingon sad ka nga na gay warrant para sa presidente unsa pagkato sa uban nga ubos pas presidente, di ba? So mao na siya nya malagit to ang gipangayuan man sa comment si Presidente Bongbong Marcos gabi sa mga reporters niya, Mr. President, what are your thoughts about a people power? Ingon siya nga how can you call it political persecution kuno nga the case was filed before the ICC in 2017 and who was the president in 2017? Wala pa man kuno siya
me come into the picture at that time, 2017, he was still a civilian, matod sa presidente. And besides, gihumugatan ni Presidente Bongbong Marcos nga Interpol lagi, it's only our commitment to the Interpol nga nung nakig-coordinate nila kay Arnie Teves, the former congressman. Well, to be fair, tinawad bansa, doon man nasa panahon sa mga Marcos, and dili sa din anak kagamhanan ng mga Marcos nga musugo sa ICC, di ba? But we all know nga na sa gunson nga kasong gipang file against niya sa mga biktima sa katong Oplan Tokhang. Now, kagahapon sa PDI attorney, nitingog ang imong panyero si kanhitig pamaba nga si Harry Roque. Niingon siya nga the warrant of arrest has no basis because it was issued at a time when we are no longer a member of the ICC. What is happening now is unlawful detention. Niingon si Roque pero dili in person. Sa Facebook ra siya nag-live stream. Niingon siya, we have not seen the warrant of arrest from the police or the Interpol. Apan, ang mga rights groups ni welcome sa pagkabilanggo ni Duterte o giawhag ang Pilipinas nga i-turn over gid sa ICC, which we saw happening yesterday, no? Kay matud pa sa Deputy Asia Director sa Human Rights Watch na si Bryony Lau, ang kinikunong pagkabilanggo ni Duterte is a critical step for accountability in the Philippines. Ang iyang pagkasikop makahatag kuno sa iyang mga biktima o ilang mga pamilya closer to justice and sends the clear message nga no one is above the law. Correct. Because usa man gud sa mga contention sa kampo ni Duterte kay ngano man kuno nga gitaral man siya sa ICC nga doon naman tay functioning nga judiciary system in the Philippines, and under the principles of international law manggod, you only go to the ICC, you only resort to the ICC kung ang imuhang national laws are not able to address those issues. Pero mausad na, since 2016 hangtod at the present, wala manggoy formal case nga gi-file before our courts of law. So mao ni ang giingon sa uban nga basig naadyoy mao nang gipadangat sa ICC because the government itself in the Philippines is unwilling to prosecute. Kay wala may kaso nga gi-file against the president. Ang kinsa man say mo file nga at that time siya sa presidente. Sa presidente. Pero and then question, attorney, kanang point ni Roque na walay dili na siya valid kay kanang di na ta member, ang Interpol man mo there was an arrest warrant. Gi-confirm kagabi ni Presidente Marcos, there was a copy of a warrant, there was a physical copy of the warrant. Gitagaan og kopya ni promise siya nga hatagan og kopya ang mga unsa ni members of the media nga present during the press briefing kagabi. Yeah, but how would you like angle it man ba? Ngayon siya nga, di na ta member sa ICC, okay. So di legitimate ang warrant. Pero ang Interpol man mo ni-reach out na to, dili man ang ICC. Mao gyud. Even that statement nga dili na ta member sa ICC is also murag natay ma-comment na because dili lagi na necessary nga you have to be a member, you have to be an existing member state in order to comply. In order to comply. Kay for actions committed even way before the withdrawal, you can be prosecuted for that. And that's exactly what happened here. Unya sa giingon niya nga Interpol man sad ang the coordination is with the Interpol and not with the ICC per se. So mo gyud giingon ni Presidente Bongbong Marcos nga our stand has been consistent since the very beginning. Wala mi ni cooperate with the ICC, wala mi ni hatag, yes na mi contact with them, but wala mi ni hatag og any documents with them in any official character. So wala gyud mi karon na may request from the Interpol to have this man arrested. We complied because we also sought the help of Interpol in the arrest of former Negros Congressman Arnie Teves. You have former Banban Mayor Alice Guo and human traffickers kuno in Myanmar nga sa ilang pagka-aresto. So karon isip utang na loob kita na lang noon ang dili mo kuan ana. It just so happened nga the arrest warrant was issued by the ICC and also the subject of the arrest warrant was a former president. Yeah, not even utang na loob, attorney ha, kay mura mag Pinoy kay na nga choice. yeah. But to me, na sakto.
Mao na naa sa balaod, mao na obligasyon nato nga mo kuan ana, mutuman pud ana nga partnership ba with the Interpol kay inana magyud na. Yeah, we Amay are- nga na. Yeah. Kagahapon kita ko ba ni ningon ang iyang anak si Kitty kay nagsige man to siya live, sige mo siya update kay kuan ko nagikuha ko na yung papa by force, wa ko nagi-consider ang iyang health conditions. Ingon siya, as I write this, he's being forcibly taken to The Hague tonight. This is not justice. This is oppression and persecution. I mean, my dear, it's so easy for you to say that, and I understand that, no, kay muam ng papa. Of course, we would feel that way, but balik ra gyud gyapon sa hunahuna nga there were more than 6,000 people. And of the 6,000, we cannot be sure that all of them are really guilty of the crimes that they were accused of committing. And there's no way na to find out. Yes, kay wa naman. They're all lifeless. And then ang si Baste Duterte po, ingon siya nga this is kidnapping. Gidanan nila sa dahig akong amahan. Kidnapping ko. So kana mao na siya para nako it is more important now to pray for the country. Yes. And to pray for each other. You don't even have to like the person to pray for them. You don't even have to para nako ba dili kinahanglan nga parehas mo panglantaw sa ubang tao para imo silang iampo, no? Labi na diri sa Pilipinas kay kanang ug di man good ni nimo iampo ang kalinaw niya, pasagdan lang nimo kabaw taon sa mo sunod magubot yun. And then there will be people para nako better nga manawagan ka og kanang kakalma og kanang kalina og pagampo kaysa manggalgal ka nga buhatag dautan ana ba, di ba? Kana I think kana partner importante na ato karon kay we are at the height of our emotions. Ang mga supporters sa mga Duterte kagahapon they were chanting dito sa airport, they were also chanting in front of the Villamor Air Base nya dunay mga calls online kung mabasahan nga tana adto nata sugdan na nato nothing will happen if we will not light a candle blah 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 and so on. But I think partner it's important to pray for the end to divisiveness sa ato ang country karon kay makita gyud nimo ang division bitaw even on social media kat sa una di nato makita kay ma-perceive lang nato but karon obvious kay sa social media nga divided kaayo and ipasimmer-simmer lang siguro nato sa atong emotions. Palugdangon ang kainit pero taliwaan ang tanan kanang makaingon gid ko I could never emphasize enough unsa ka importante ang respeto. Respeto sa inyong kaugalingong isig kaingon ba kanang ang uban man good makalimot just because social media nagtuo sila nga this person cannot hurt me kay wa man sa akong atubangan I can say whatever I wanna say but no you have to think mo lagi think before you type, think before you click kay dako kay siya og epekto sa imong kaugalingon ug sa imong relasyon sad sa ubang tao. Okay. Nya Wa naman tay oras atoy padangat ang giandam ni Tatay Dodong ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Division is harmful. Sa bisang asa, sa simbahan, sa itong pamilya, o sa komunidad. Kaya na sa pagkahiusa sa gahom na mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdanan ng mahal. Dili kalikayan nga ang usak ka pundok dunay musukway. Sama ko diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawon og black sheep. Dan, unsa man diay ang angay buhaton sa katao nga matawag natong instrument of division. Sa Titus 3:10 katuson sila ingon. Labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaingon sa pagkabahin-bahin sa pundo. Kung humanini, isalikway siya, kay nasayod ka nga kadang tawhana daw tan, ug ang iyang sala, nagbatuod nga, nasayod siya. Musa kung ikaw may himong usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundok, hinuklugi ang imong buhat. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay
naungkag tungod kanimo. Ug bakuya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mo igsoon, mao kaning pulong nga nagkataw giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Na ito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kinaya. Kung kini, aniya kanamo, tuduy kami sa pag-usab sa among mga kinaya. Karon dili kamo mo'y mahimong instrumento o division sa katawan. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you sab kang Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Salamat sa inyong pagpakiuban. Ako si Maluy Nocanda Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Nagkita tagbalik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, nagsunta